Okay, maraming salamat sa ating mga radyo patrollers. Balik ho tayo dito sa programang Kabayan. Hinihintay lang natin yung una nating guest. Ito may kaugnayan dito sa nangyari na naman kahapon. Ito actually ay pangatlong attempt diyan ho sa buhay ng si Mayor ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, si Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. At nakaligtas na ho siya. Pangatlo na ho yan at mamaya mayroon tayong makakausap. Hopefully makakuha tayo ng magandang linya. Makakausap natin ang spokesperson niya doon at executive secretary. At para makapagbigay ng update, alam ko by this time ay mayroong press conference yata nangyayari ngayon. Ang maganda nga na good news nakaligtas siya dahil yung dala niya sasakyan ay bulletproof pero nasira ho yung SUV. Kaya alamin natin kung ano na ang update doon. Baka meron na sila mga persons of interest. Anyway, nasa linya na ho ng telepono si Anwar Kuwit Emblawa. Siya ho yung binabanggit kong executive secretary at spokesperson ni Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Sir Anwar, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Yes, kasamang Danny. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng DZMM Telebalita. Okay. Magandang umaga po sa lahat. Okay, bali ES, tawagin ko lang kay ES Anwar, no? For now, Yes. Anong oras ho ba nangyari yung pagtatambang ho kahapon? Yung pananambang ho dyan sa, sa Maguindanao del Sur? Actually, ayon sa record ng ating authorities na was doing the investigation, nangyari ang insidente ng pananambang sa ating mahal na mayor dakong alas 6:20 ng umaga kahapon, araw ng Linggo, Enero 25. Oo, meron nga kaming video pinapakita dito, grabe no, yung ginamit na grenade launcher, pero ibig sabihin, ano ho ba yung SUV niya, bulletproof, di ba? Yung sakay, yung Yes, saan siya nakasakay? Yes, naka-armored yung kanyang sasakyan na Toyota Land Cruiser. Kung di lang siguro naka-armored yung sasakyan niya ay malamang na nadali rin. wala nang buhay si Mayor kahapon. Pero ES Anwar, may namatay ho, no? Dalawa niyang security, kumpirmado ho to? For clarification lang kasamang Danya, no? Yung dalawang security escort ng ating mahal na mayor ay wounded lang po. Wounded lang, ayun. Wounded lang. Minor lang ang wounds nila. Yes, minor wound lang ang okay. So, dalawang, stable ho sila ngayon for now? Stable na sila. Okay. Ilan ho ba, pangatlo na ho ito, no? Based on our reports na attempts sa kanyang buhay kay Mayor. Ano ho ba? Meron na ho ba tayong mga na-pick up ng mga suspect, mga otoridad? Ito na yung pang-apat na pang-apat na ba? Pang-apat na beses na pagtangka sa buhay ng ating mahal na mayor. The first one was took place in sometime in 2010 when he was still the mayor ng bayan ng Dato Salibo, dito rin sa lalawigan ng Maguindanao. And sinundan after 2010, noong 2014 naman na wala na siya sa posisyon that time in 2014. And doon siya nagtamo ng malaking sugat sa kanyang katawan. Wounded siya. Noong 2014, wounded siya. Yes, wounded siya noong 2014. Then, sinundan naman noong December 2019 at malaking pinsala rin sa kanyang katawan ang tinamo ng ating mahal na mayor. So, lahat ng sasakyan na noon ay isang mga ordinaryong sasakyan lang, hindi naka-armored, kung kaya't nagkaroon ng wounded si Mayor sa mga nakaraang mga pananambang. Pero kahapon, sa awa ng Diyos, ligtas po kahit galos ay hindi po, wala pong galos ng ating mahal na mayor dahil nga naka-armored yung kanyang sasakyan. Tama ba, Anwar? For now, may press conference siya at mismong siya nagpipreside ng press conference, boss? Yes, we are having the emergency MPOC meeting right now.
Okay, wala ho bang, siyempre fourth attempts na to, yung nakaraang dalawa, talagang wounded siya. Sabi nyo, yung December in 2019, grabe din yung sugat na tinamo niya. Wala pa ho Yes. ba mga probable suspects o pinagkakahinalaan niya na mga grupo ito? Siyempre, yung mga gumagamit ito, at may CCTV nakikita yung paglabas ho nung yung ginamit nga na high-powered na, na launcher. Yes. Yes, kasama ang Dani na. Yun nga yung nakakalungkot na balita rito. No? Yung tatlong mga pangyayari, hindi yan na-document ng CCTV. Kung nagtataon lang na nasa pool yun ng CCTV, malamang na mabilis yung resulta ng investigasyon dahil ilang taon na yon. Pero with this incident kahapon, I presume na mapapabilis ang isasagawang investigasyon ng ating mga otoridad. Dahil may mga reference na sila sa pagkakapilanlan sa mga perpetrators. Okay, so you are not at liberty to at least kahit na siguro grupo lang, kahit walang specifically mga names, pero meron na kayong pinaghihinalaan na suspected group behind this. I am not in the position to divulge kung anong grupo ito ang kinabibilang. So we leave that to the investigating authorities to determine the identities of these individuals. So nangyari ho ito sa 6:20 in the morning, no? Buti wala ho bang mga, syempre marami na rin hong gising at that time, wala ho bang mga masasabi natin mga witnesses na nakasaksi nung yun nga yung kahit na plate number lang no ginamit ng mga suspect? Nangyari yon in broad daylight, maraming tao sa paligid. Oo. And nakita nila yung sasakyan na ginamit ng mga perpetrators at nakaparada ito sa tabing National Highway, no? Kung saan nandun yung mga fruit vendors. Hindi ba nila nakita? Walang nakakapansin? Yung yung mga vendors na yan o takot lahat magtestigo? Hindi pa nagbigay ng update. In fact, ang Chief of Police, ang ating kapulisan, ay nagbibigay ngayon ng update sa sinasagawang emergency meeting. So I am pretty sure na sa ginagawa ng investigasyon ay makikipag-copulate naman yung mga tao na sa paligid ng pinangyarihan. Okay. Ano ba ang sinabi ni Mayor? For now, siyempre, meron siya mga schedule yan, mga public function. Ano ba sabi niya? For the meantime, maglilelo o tuloy-tuloy ang kanyang mga activities, business as usual, o ano ba? Siyempre, pag-apat na attempt na ho ito tapos buti nakaligtas siya dito, wala siyang mga sugat. Pero ano ho ba ang kanyang timeline ngayon in terms of appearing in public? Yun na nga, kasamang Dani, business as usual. Tuloy ang kanyang trabaho. In fact, maaga pa lang ay nandito na siya sa tanggapan, no? Nandito na siya sa munisipyo. And yung nangyari kahapon, kumbaga, isa yun sa mga challenges na kakarapin ng isang politiko. Bali, I'm sure yung sinisilip niya na anggulo, kasi kung 2010 yung unang attempt, tapos 2014, 2019, I'm sure related lahat ito, no, na iisang kung merong political family na behind this, ganun ang sinusulong ninyo na parang theory ng mga investigasyon. Possibly related ito politically, but still I'm not in the position to involve. Okay. Okay. Let the authorities sa takbo bago kayo bitawan, sa takbo, Anwar, ng investigasyon, confident ba si Mayor o ang administrasyon niya na somehow mayroon mapapanagot sa nangyaring ito? Yun yung inasahan ng ating Mayor na magkaroon ng speedy investigation, na thorough investigation sa nasabing pananambang at ma-determine or ma-identify kung sino sa mga perpetrators na ito at nang sa ganoon ay makasuhan sila. Sige po.
Good luck na lang at makikibalita kami just in case mayroong mga arrest na mangyari within the week. Balitaan nyo lang kami, Boss Anwar. Thank you. Yes, kasama Dani. Maraming salamat sa pag-subaybay sa mga kaganapan po dito sa bayan ng Saripagwak, lalawigan na Magidadali. Magandang umaga po. Sige, good morning ho. Maraming salamat. Yan ho si Anwar Kuwit Emblawa, siya ho Executive Secretary at spokesperson ho ng mayor mismo, ng Sharif Agwak, Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programang Kabayan at dahil mabilis ang oras ay ngayon naman makakausap naman natin via Zoom, suki na rin dito sa DZMM Teleradio,